Formal na nagsimula bilang General Manager ng Metro Manila Development Authority si Police General Nicolas Torre III. Maraming mga tututukan si Torre sa MMDA, kabilang ang pagsasaayos na trapiko, ang EDSA rehabilitation at ang pagtutok sa mga flood control projects sa NCR. May umarangkadang balita si JM Pineda. Nakaatang sa mga balikat ngayon ang bagong talagang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na si former PNP Chief Nicolas Torre III ang mga operational matters ng ahensya. Kasama dyan ang pagresolba sa matinding problema ng trapiko sa Metro Manila at ang paghawak sa mga tauhan ng MMDA. Inaasahan rin na makikipag-ugnayan si GM Torre sa DPWH para sa mga proyekto na ipinapatupad sa loob ng Metro Manila gaya ng flood control projects. Kahit ang ongoing EDSA rehabilitation ay mismong si Torre umano ang tututok at dapat bigyang ding prioridad. Alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Pero this time, base sa aming discussion si GM Torre, gusto namin sana this time, sa simula pa, ma-involve na kami sa planning, sa execution at implementation. He made sure na lahat na napagkasundoan namin insofar as EDSA rehab, particularly yung pag-clear ng lugar, ay nasusunod. Katunayan, bago pa man buksan kanina madaling araw ang ilang linyang sinarado sa EDSA ay inikot at ininspeksyon na ni Torre ang mga kalsada. Pulido umano para sa kanya ang pagkakagawa ng mga ito kung saan isa itong better experience para sa mga motorista lalo na sa mga bus na dadaan sa EDSA busway. Kahapon tinignan namin and I do hope ng ating mga kababayan ay mapansin nyo na ang mga bagong infrastructure ngayon na mga ginawa ay napakaganda. So, mapansin nyo, kung madaanan nyo yung mga bagong overlay ngayon, talagang yung solid na solid ang pagkagawa. No? Unlike sa mga asfalto dati na parang nababakbak agad ang mga bato-bato maririnig mo sa fender mo, sa gulong mo na dumidikit. So, wala nang ganun ngayon. Pinuri naman ni Artes ang DPWH dahil sinunod umano nito ang timeline na binanggit para sa EDSA rehab. Nadadaanan na kasi ngayong araw ang mga kalsadang isinara noong holiday season na naging sanhi ng ilang pagbigat ng trapiko sa bahagi ng EDSA Orense pati na rin sa bahagi ng Pasay. Natapos po nila lahat ng target na gawain, particularly yung road reblocking at yung asphalting ng carousel, yung portion ng bus carousel. Kung ngayon natin gagawin yan, yung EDSA rehab, yung mga road closures na yan, Carmageddon tayo for 2 weeks, 3 weeks, diba? At least during that period na pinayagan natin gumawa ang DPWH, hindi naman nagka-leche-leche ang traffic. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.